Bilang kaisa-isa pong pinagkalooban ngayong taon ng GAT Andres Bonifacio Award, ang itinuturing na pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng lungsod ng Maynila sa isang natatanging anak ng Maynila, tunay pong hindi matatawaran ang aking pasasalamat at pagpapakumbaba sa pagtanggap ng karangalang ito. Maraming salamat po sa kaibuturan ng aking puso. Kasabay nito, nakikisa rin ako sa pagdiriwang at pagbibigay pugay sa aking mga kapwa honorees na kinikilala rin ngayon para sa kani-kanilang mahalagang ambag sa ating lungsod at bansa. Kaya naman po taos-pusong kami nagpapasalamat kina Mayor Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Chi Atienza, sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at sa mga miyembro ng lupong tagapagpaganap ng Araw ng Maynila sa pagkilalang ito. Nagpapasalamat din po ako sa aking pamilya. Nandito po ang aking may bahay na si Monet, ang aking bunsong anak na si Gami. At nagpapasalamat din po ako lalong-lalo na sa aking ina at ama. Dito po nila piniling mamuhay sa lungsod ng Maynila mula po noong sila ay mga estudyante lamang. Ang aking ama ay nag-aral at nagtabos ng abogasya sa Manuel L. Quezon University sa Quiapo. At ang aking ina naman ay nag-aral sa University of the East sa Recto. Dito rin po sila sa Maynila nagkakilala sa isang JD Transit bus sa Espanya Boulevard. Nagtataka raw po noon ang aking ina kung bakit hindi siya sinisingil ng konduktor ng kanyang 10 centimos na pamasahe. Hindi niya alam na ang aking ama pala ang nagbabayad dito bilang paraan nagpapakitang gilas at papapakita ng kanyang pagiging galante. Naniwala naman po ang aking ina. Kaya sila ay nagpakasal noong pong 1961. Hulaan po ninyo kung anong araw ang kanilang kasal. June 24, 1961. Ako naman po ay masasabi kong made and assembled in Manila. Ako po ay pinaglihis sa Sampaloc at isinilang sa Galang Maternity Clinic sa Santa Cruz. Lumaki po ako at nagkaisip sa Padre Noval Street sa Sampaloc, Manila. Dito po sa Pinoval, sanay po tayo sa baha, alam niyo naman po yan. Noong araw, hanggang talampakan lamang po ang baha sa aming lugar. Kapag kayo po ay nasa second floor ng bahay. Sanay din po tayo magtampisaw at mag-surfing gamit ang plywood sa Espanya tuwing tag-ulan. Sa Central Market po kami namamalengke kasama ang aming ina. Nagsha-shopping naman kami sa Surbaran at sa downtown Quiapo. Tuwing linggo, nagsisimba kami sa UST o kaya naman sa kambal na simbahan ng Bustillos. Pagkatapos ay nag-grocery kami sa Hobsons. Marami pong natatawa, siguro po inaalala nyo pa itong mga lugar na ito. Noon po, ang amin lamang alam na restaurant ay Tropical Hut at Little Quiapo sa Espanya. Dito rin po ako nag-aral sa elementarya sa Dominican School sa Governor Forbes. Yan po ang tawag namin noon, hindi Governor Forbes, Governor Forbes. Sa madaling salita, ang aking formative years ay tunay na nahubog sa mga kalsada ng Sampaloc at sa puso ng lungsod ng Maynila. Hindi rin po maaaring maging mas makahulugan ang parangal na ito sa kapagkat taglay nito ang pangalan ni GAT Andres Bonifacio, isa sa pinakadakilang anak ng Maynila. Gaya ng marami sa ating mga honorees ngayong araw, malaking bahagi rin ng buhay ni GAT Andres Bonifacio ang lungsod ng Maynila. Siya ay sinilang sa Tondo, sa lugar na kinatatayuan ngayon ng Tutuban Center. Ang kanyang pangalan ay hinango kay Saint Andrew the Apostle, ang patron saint ng Maynila. Siya ay bininyagan sa Tondo Church at nag-aral sa Eskwela Municipal de Niños sa kalye ng Ilaya. Nakilala siya bilang supremo ng katipunan na kanyang tinatag kasama ang iba pang mga bayani
at bilang father of the Philippine Revolution. Si Bonifacio ang nagsimula ng himagsikan laban sa Espanya sa pamamagitan ng makasaysayang sigaw ng Pugad Lawin. Ang pagtanggap ng parangal na may pangalan ni Gat Andres Bonifacio ay isang natatanging karangalan. Higit pa rito, ang maging kaisa-isang pinagkalooban ng Gat Andres Bonifacio Award ngayong ika-455 anibersaryo ng pagkakatatag ng Maynila ay isang pagkilalang lalo kong pinahahalagahan. Hindi bilang personal na tagumpay, kundi bilang paalala ng mga mas malaking pananagutang kaagibat ng paglilingkod sa bayan. Mga kababayan, ang mga parangal na aming tinatanggap mula sa lungsod ng Maynila ay hindi lamang dekorasyon o pagkilala sa mga nagawa na. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng mas malaking pananagutan at inspirasyon upang lalo pa kaming magsumikap sa paglilingkod sa bayan. Bilang chairman ng Commission on Audit, patuloy po namin isinusulong ang pananagutan, integridad at mahusay na pamamahala sa paggamit ng pondo ng bayan. Naniniwala po kami na ang bawat pisong pinagkatiwala ng mamamayan sa pamahalaan ay dapat gamitin ng tama, tapat at may pananagutan upang higit na papakinabangan ng ating mga mamamayan. Sa COA, simple lamang po ang aming paninindigan. Ang bawat piso ng bayan ay dapat may katumbas sa pananagutan sapagkat ang tiwala ng mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng pamahalaan. Bilang isang anak ng Maynila, ang bawat tagumpay na aking natamo sa paglilingkod bayan ay may ugat sa mga aral na aking natutunan dito sa lungsod na humubog sa aking pagkatao. Ang disiplina, sipag, tiyaga at malasakit sa kapwa na aking baon hanggang ngayon ay unang nahubog sa mga kalsada ng Sampaloc at sa mga komunidad ng Maynila. Kaya ang pagtanggap ko sa Gat Andres Bonifacio Award ay hindi ko lamang ginagawa para sa aking sarili. Ito ay para rin sa lahat ng mga guro, kapitbahay, kaibigan at ordinaryong Manilenyo na naging bahagi ng aking paghubog bilang tao at bilang lingkod bayan. Ang pagkilalang ito ay magsisilbi ring inspirasyon upang tularan ang buhay at adhikain ni Gat Andres Bonifacio upang makamit ng ating mga kababayan ang kalayaan. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa kamangmangan, kalayaan sa gutuman, at kalayaan sa pagkakasakit. Simula po nung bata ako at nasa elementarya, madalas ko nang nababasa ang salitang Gat sa unahan ng pangalan ni Andres Bonifacio. Noon, hindi ko po alam ang kahulugan nito. Buti lang meron na po ngayong Google. Mas madali na siyang hanapin. Nalaman ko na ito pala ay mula sa salitang pamagat o titulo ng isang tao na mayahambing sa Lord or Sir. Sa pagdaan ng panahon, marami na po tayo naging pamagat o titulo. Attorney, Assistant Executive Secretary, Undersecretary, Appointment Secretary, Commissioner, Chairman at iba pa. Ngunit sa lahat ng mga pamagat na ito, iisa lamang ang pinakamahalaga at pinakamalaking pinagmamalaki ko na ako po ay anak ng Maynila. Na ako po ay isang batang Sampaloc. At ngayon, bilang isang anak ng Maynila, lubos ako nagpapasalamat sa pambihirang karangalang ito, maging kaisa-isang pinagkalooban ng pinakamataas na pagkilala ng ating lungsod, ang Gat Andres Bonifacio Award. Tiyatanggap ko ito ng may pagpapakumbaba, pasasalamat at higit na pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa ating bayan. Muli, maraming salamat po kina Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila at sa mga miyembro ng lupong tagapagpaganap ng Araw ng Maynila. Maligayang ika-455 na anibersaryo sa ating minamahal na lungsod ng Maynila.
at maligayang 65 anibersaryo din sa aking mga magulang. Maraming salamat po at mabuhay ang Maynila. Maraming salamat muli sa ating Gawad Gat Andres Bonifacio Awardee, COA Chairman Gamaliel A. Cordova.